Hi mga katingin, today excited ako kasi yung gagamitin nating bike. Ito, first time nating susubukan. 2025 Italjet Dragster 300. Sa mga di nakapanood ng vlog natin, nagkaroon tayo ng Dragster 200 na loaded. This one, loaded din to. So, ipakita ko sa inyo yung mga nakakabit dito. So, Dragster 300 and 200, same lang sila ng frame or ng chassis and ng fairings. Ang nagkaiba lang sa kanila, yung makina talaga. Kasi ang gamit niya, steel bore yata to. Iba rin yung head niya. Parang comparable to sa makina ng Vespa 300. Yung panggilid niya parehas. Pero ito, mas performance-oriented to. Mas malakas hatak nito. Nakamalosi rin siya. Gaya nung dati nating Dragster. Malosi full system exhaust. Pirelli Rosso scooter tires. And then ito siya, air filter. So, hindi ko alam kung malosi ba yan. Malosi rin ba yung air filter niyan. Meron din siyang breather dito. Naka all-ins suspension, front and rear. So makikita nyo rito. Ang difference pa niya, naka full color TFT display na siya. Ayan. Yung 200 kasi naka pa siya, LCD monochrome lang, maliit lang display niya. And katabi niya yung ating sniper na ginagamit natin sa racetrack. Naka full setup na sniper. So abangan nyo, mag-upgrade tayo sa sniper. Engine upgrade siguro gagawin natin dito. Ito nga pala ang ating bagong gawang garahe. So dito nalagay yung mga natin, ibang units natin, tsaka mga reserve units. So yun, subukan natin. Let's go! So grabe no, hindi naka-on yung mic ko kanina. Pero nakita nyo naman kung gaano katulin itong Dragster 300. So kaya niyang sumabay sa Aerox kanina na kargado. Parang naka 232cc yata yun. Iba kasi yung tunog pagka malalaki yung karga sa mga Aerox NMAX. So right away napansin ko yung tunog niya. Same exhaust na Malossi doon sa gamit ko dati na 200 na Dragster. Mas malaki yung tunog nito. Mas macho yung tunog kasi nga malaki na talaga, di ba? 300cc na to. Tapos yung CVT pala natin na hindi siya nakamalossi, stock CVT set. Pero maganda sa stock CVT set, mas matipid sa gas kasi yung spring niya hindi kasing tigas nung malossi. Dahil pag malossi, kailangan niya pang bumuelo ng RPM bago siya umandar. So mahirap yung pagka-traffic. Kasi galit, parang Aerox ng mga kargado, di ba? Ganun. Daming haba ng pila ngayon sa gas station. And then ang kagandahan ng 300 is an upgrade sa 200. Talagang malakas. Imagine mo ba naman, same body. Siyempre mas mabigat ng konti, mas malaki makina, pero almost same weight. Tapos ginawa mo 300, di ba? Para ka nag-bore up. Pero siyempre dito, na-R&D nila. Nasubukan nila yung mga components, kaya sigurado ka na tatagal, na pwede pang long ride. Siyempre kung stock engine na malaki, sigurado ka sa performance and sa reliability. Hindi man siya kasing lakas ng kargadong Aerox from initial arangkada, di ba? Pero sigurado ko na kahit bigay mo to ng mahabang mahaba, hindi siya sasabog. So ang difference kasi sa mga kargado, pag sobrang laki na ng karga, may risk na kapag mahabang pigaan, full throttle, pwede kang masabugan. Siyempre iba yung stock. Kung mahabang full throttle, mahabang kalsada, ang gagawin ng mga sobrang kargado, bibitaw-bitaw sila doon. Hindi sila pwedeng laging naka-throttle. And napakaganda ng handling, napakasarap talaga ng Dragster. Na-miss ko yung Dragster ko na 200. And ngayon napakasaya ko. Kung ako lang ang masusunod ayoko na ulit mag Dragster. Pero deep inside gusto ko. Pero practicality wise, on a practicality point of view, ayoko na. Sabi ko kay Mrs. Katingin, wag na. Someday na lang ulit pag nakaipon tayo. Pero siya talagang in love siya sa forma ng Dragster. Kaya ito, siya yung bumili nito. Si Mrs. Katingin na naman ang bumili nito. So napakaswerte natin, di ba? Pagkaroon tayo ng Mrs. na mas addict pa sa atin sa motor. Hindi pong minsan ayoko na nga, pero siya yung nag-i-insist na hindi, gusto ko yan. Tsaka gusto niya raw gamitin someday. Kasi ko sa kanya, pag naka-stand still sa stoplight, ramdam ko yung init sa ilalim, sa hita ko, pag nakababae pa ako. Hindi naman sobrang init, pero meron siyang noticeable na init kumpara sa
Dragster 200 natin na kargado pa yun, naka 205 Malossi cylinder kit. So ito yung kasarapan sa fully automatic. Automatic nga, wala ka nang kinaklatch, kaya di ka naman napapagod. Tsaka maganda rito kay Dragster kasi mababa yung seat height at magaan. So kung ikukumpara mo sa ibang scooter na 200 pataas ang cc, parang mas magaan pa nga to sa ADB 160 yata eh. Sa akin may dala tayong helmet kasi susundo tayo kay Mrs. Katingin. Buti na lang mayroon ng sabitan, same speed yung brand, may sabitan siya ng helmet or mga pinamili. Pwede rin ito lagayin ng ano, yung mga GPS or cellphone holder or Kokima navigation. Pero bago tayo sa mundo, punta muna tayo ng Imprint Customs, mga pag-shopping ng mga riding jersey. So kasarapan ng big bore scooter or yung mga lalaking displacement, diba? Relax na relax yung makina kahit na highway. Hindi siya piga-piga gaya ng ibang motor na sagat-sagat na, diba? Tapos pag gusto mong overtake, meron siyang power to overtake. And maganda sa kanya, narrow ang kanyang handlebar. Kaya ito, ano, madali kang makasingit-singit. Parang mas narrow pa nga ito kasi sa handlebar ng Aerox. So ito, malapit na tayo sa Imprint Customs. Tsaka parang gusto ko yung ano yung CVT na stock tile. Relax lang siya, hindi siya galit na galit eh. Pero pag binigyan mo siya, meron pa rin talagang power. Power to weight ratio, sarap ng pakiramdam. Talagang para ka nakakargadong motor. Kadalasan naman ang mga bumili ng Dragster is pinang-display lang sa bahay. So tayo, ang purpose natin, dalawa din, pang display kasi ang ganda niya sa mata. Ang ganda niya display, pero at the same time, magamitin natin siya. May event yata ngayon, Big Night Asia. May event, may registration. Kita nyo naman, di ba? Kita nyo naman yung forma niya. So, angas, kala mo magta-transform eh. Head turner talaga siya. Ito yung susi niya, ganda oh. Diba? Parang ano, parang balisong. Yung pinamili natin, nandito na, sa loob ng bag. So, shoutout sa tropa natin kay Kim, siya nag-deliver na ito sa bahay. Pinabili na lang niya sa kanya ni Mrs. to. Pinakiusap na lang sa kanya. At ibibenta niya sa iba. Pinakiusapan ni Mrs. kasi gusto talaga niya itong Dragster 300. Actually, kahit naman ako, talagang na-inlove din ako sa kanya. Pag talagang naisip ko lang yung presyo. So ngayon, on the way na tayo sa Rojas Boulevard. 1 bar na lang pala tayo. Dito may murang gas station. So ganito yung itsura niya ngayon. Naka-tail ID, kaya yung tatalsik talaga sa'yo. Pero so far wala pa naman talsik dito sa harapan. Ingat lang sa mga putik. Pero pogi eh, kita yung ano, nakita na yung Brembo dito sa likod. So yun na nga, napakasarap gamitin na Italjet Dragster 300. Ang gaan ng pakiramdam, ang gaan ng hatak niya. So madali siyang iwas-iwas. Ganda ng handling. Tsaka yun nga, maninibago ka kasi wala siyang brake dive. Kasi yung kanyang single-sided swing arm, special yon. Ang purpose nun para hindi ka mag-front dive. So ngayon, on the way na tayo para sunduin si Mrs. Katingin. Ang ganda ng handling. Very flickable. At dahil nga nakatanggal na yung airbag sa likod, kaya siguro malaki yung tunog niya. Narinig mo yung suction or hagok ng throttle body, kaya siguro malaki. Ganda ng tunog eh, no? Tayo sa C3, C5 pala to. C5. Siyempre naka all-ins suspension na, kaya sarap ng ride, no? Hindi matagtag. Pero konting-konti lang yung play niya. Talagang ano siya, sporty, rigid suspension and rigid frame. Wala masyadong flexing na nagaganap. At ngayon nakakatawa kasi marami na ngayong kargadong motor ang nagkaalat sa kalsada. Usong-uso na ngayon, usong-uso na ngayon yung pagkakarga. So naalala ko ng panahon ng mga Mio, nauso yung pagkakarga. So ngayon bumabalik na yung time na yun, yung era kung saan nauso yung mga racing setup, engine upgrades. Ang sarap sa racetrack na ito. Sayang di tayo nakasali nung Italjet Cup. Kaso wala pa rin naman tayong
setup dito. Kailangan yata naka CVT set para syempre mas maganda yung hatak. Isa ding reason kaya ayokong magkarga ng sobrang taas sa aking mga bikes kagaya nung Aerox natin, di ba? Ang dami nagsasuggest na 200 plus na raw, 232 pataas, ganyan. Problema kasi hindi mo rin naman siya magagamit masyado unless pumunta ka sa mga lugar na like sa mga probinsya, ganyan. Kasi wala namang expressway para sa mga small bikes. Hindi mo rin, paano mo susubukan yung lakas ng makina mo? Siguro yung acceleration, di ba? Pero mostly sa mga ganong kalalaking karga, nakatono na yung pangduluhan. So paano mo masusubukan yung dulo? Hindi siya kasing wild na mga 232 pataas na Aerox, pero pag dumulo siya, dudulo talaga dahil stock CVT. Pero gusto ko yun kasi mas pagka masyadong wild ang torque mo sa umpisa, malakas ang wear and tear ng CVT. So, nakakapeke itong Dragster 300 kasi kala mo 200 lang siya eh. Pares na pares kasi talaga. Kung di mo na mababasa yung sticker sa likod na 300 nakalagay. Solid. Iba talaga yung tunog nung throttle body pag naka airbox delete. Punta na tayo sa condo. And ito na yung ating helmet. Ganda na may sabitan, no? Di ba? Uy, pumulupot na pala sa Olins yung tali. Olins niya kasi sa ano, dyan sa paanan lang. Masyadong ano no? Flex. Para makita raw na Olins, kaya nandyan sa nandyan sa paanan. Ito na si Mrs. Katingin at ito na yung kanyang helmet. So buti mayroon tayong dalang bag. Alright, ay, ikaw na magdadala nito. Ikaw na magsuot ng bag. IMAX group mode. So ito, kasama natin si Mrs. Katingin para magbigay din ng kanyang reaction and kung ano man sasabi niya, comparison between the Dragster 200 kasi nagkaroon na kami noon at nakasakay na rin siya. Ngayon naman sa Dragster 300. At ngayon naka all-ins to. Yung dati kasing 200 nung inuwi namin, hindi pa siya naka all-ins. So anong first impression mo ngayong nasakyan mo na 300? Iba pa rin talaga ang naka all-ins. Laki ng difference. Ganda ng play, no? Play niya. Lalo dito sa may Ross Boulevard sa Service Road, maraming mga lubak-lubak pero mga alon-alon pero gumaglide lang siya sa lubak. Uy, yun ang lalim nun pero hindi siya tumutukod. Nakakatakot dito sa Rojas Boulevard, hindi pantay-pantay yung kalsada niya. May mga magbubulga sa'yo na parang lubak na sobrang lalim. Kaya kailangan maganda yung suspension para kahit mabulaga hindi ka magulat. Dito sa Rojas ata yung dating merong naka-exciting VS400 na parang nalubak siya. Tapos katabi niya parang katabi niya truck. Kaya nung sumemplang siya, nasagasaan siya ng truck. O dito yun, malala pala yun. No? Siguro isa sa masasabi ko, compare mo sa mga ADV 350 or mga X-Max or mga C400 GT kasi yun yung mga kakomparison nito. Mas manipis to. So mas mabilis isingit-singit. Kaya di ako nahirapan sumingit kanina. Maliit din yung handle niya. Parang click talaga. Cute size. Yung feeling mo rin na hindi siya mabigat. So pagka minsan lumiliko-liko ka, hindi siya ganun kabigat i-handle, no? Tama. Sobrang daling ang iwas-iwas eh. Uy, left to ah. Right to ah. Mag-right ba tayo? Oo. Pero lang gusto mag-pair. Ayoko mag-pair. May power eh. Alright, so after mga 40 minutes of riding, tanongin natin kay Mrs. Katingin ko ano masasabi niya sa Dragster 300. Overall, malaki difference ng power niya sa 200cc. Siguro sa una, syempre yung arangkada hindi mo mapapansin. Pero pagka nasa stretch ka na, ramdam mo na may difference yung 300 sa 200cc. Syempre,
yun nga, parang kung i-compare mo sa mga ibang ka-level niya na 300cc, mas maganda to gamitin, mas mabilis i-handle dahil rin siguro sa weight. And pansin ko kasi sa ibang mga same level niya, medyo malalapad eh, yung mahirap angkasan or medyo bulky. Ito, kahit ako yung nag-drive, abot ko. Kaya talagang siya, rider, beginner friendly, ganun. So, syempre, kakaiba yung looks. Iba pa rin talaga pag Italjet, di ba? Ikaw talaga, dragster, kakaiba, head turner. In terms of yung suspension niya, may difference talaga pag naka-stock and naka-all-ins. Sa mga lubak, masasabi mong madadaan-daanan mo lang yung mga ibang lubak na nasa kalsada, lalo na nasa Pilipinas tayo, medyo malubak talaga. So ayun, in terms of naman, yung seat niya, kung titingnan mo siya, maliit lang yung upuan niya for the passenger, pero ngayong inuupo ko siya, sakto naman siya sa akin. Kumbaga, enough naman yung space niya for my butt. Though, kung i-compare mo talaga sa mga ibang tulad ng ADV 350 or X-Max, talagang mas comfortable ang seat ng mga yun dahil talagang malapad at malaki siya, no? Yung upuan niya rin medyo talagang mas nasa soft part. Ito kasi mas firm, mas sporty look, mas sporty rin yung upuan niya. Overall, all goods for me. Syempre, hindi ko alam kung bias ako dahil gusto ko talaga ang looks niya eh. Kaya parang it pays off eh. Kumbaga yung price niya, makita mo lang siya sa garahe eh, panalong-panalo ka na eh, di ba? Ayun, terms of the upgrade, dahil dati naka 200cc tayo at binenta natin dahil nga na bibitin si Kenji. Ngayon 300cc, oo, worth the upgrade kasi medyo malaki yung difference ng niya, ng capacity or kakayahan ng 300cc compared sa 200cc. Pero sa laki, sa lapad, sa upuan, sa everything else, it's all the same. So yun lang naman. And syempre overall, happy ako dito sa Italjet. And for keeps talaga para sa akin to. And syempre, this is the best time to buy a Dragstar 300 kasi nagkakabentahan na ng Dragstar dahil nga yung iba mag-upgrade na ng mga bagong ilalabas, yung Roadster 400 tsaka yung Dragstar 459 and Dragstar 700. So pag naka-timing ka na Dragstar 300 na fresh, sunggaban mo na kasi konti lang nagbebenta. Talagang tsambahan pa rin. Pero meron na. Unlike before, wala talaga nagbebenta. Kasi ganun siya sarap gamitin eh. Talagang for sure nag-enjoy yung mga nakabili. Kasi wala ka nang hahanapin sa kanya. Looks and performance nandun na. Pati comfort. Although yung seat niya talaga, ngayon ko na naramdaman kasi buong araw na ako nagmamotor. Buong araw na ako nag-ride gamit to. And pansin ko rin na yun nga, para nakasakay sa seat ng race bike, ng sport bike kasi. Kung i-compare mo yung upuan sa ibang mga mga C400 GT or mga ADV 350, parang to, more on mga short ride lang. Ito. O kaya mga siguro mga racing vibes yan. Pero pagkadating sa long ride, adventure riding, yan, mas maganda yung mga side na iba. Mga Ilocos, Baguio, no? Sakit sa puwet. O dahil pumapayat na ako, lumilit na yung puwet ko. Dati hindi ako na titigasin yung sa 200 eh. Baka dahil chubby pa ako nun. Malaman pa ako nun. I would say na if may option ka or if mayroon kang enough money to buy different kinds of bike, eto, maganda to pang trophy bike talaga. Display bike, short, may pupuntahan ka lang somewhere, City may riding, bibisita ka, pang daily. yan, oo. Daily commute. Pero pagka kunyari, malalayo, yan, mga long ride kayo talaga, hindi advisable. Pwede naman, basta lang malaman yung puwet mo. Pag payat ka na wala naman yung puwet mo,
Malaman naman Ramdam pat mo ko na eh. Hindi, yung iba, nire-recommend nga natin sa kanila kung sakaling payat sila na hindi malaman yung payat, ramdam mo talaga yung ano, firm na seat niya. Pero sa forma, Siyempre. performance, talagang solve ka rito. Oh, performance test naman tayo ha. Ayoko. Kanina ka pa nag-ride, ngayon ka lang magpa-performance test. Para sa'yo, kung ano masasabi mo Ayoko sa na, hindi ko performance niya. kailangan. Hindi ko kailangan. Anong masasabi mo sa tunog niya? Siyempre, ang ganda ng Malossi. Malossi. Dati ba nakakakra tayo? Malossi rin. Oh. So, kung kumpara mo sa Aerox NMAX, mas comfortable yon dahil sa quality ng seat, malaki, malapad at makapal. Malayo. NMAX, Aerox, yan. Lexi, yan. Glick, yan. Kung i-compare mo, malayo. Siyempre, talagang dun ka sa mga yun. Pero kasi, hindi siya comparable eh sa mga ganun dahil sa looks pa lang iba talaga yung napapakita nito eh. Maging standout ka rito. Hindi gaya sa mga nabanggit, magbiblend ka lang sa kalsada, no? Kung gusto mo low-key, mag ano ka lang, usual bikes. Pero gusto mo na pag pang tambike or gusto mo na may arrive, dito ka na sa dragster. Yan, pang display. Kasi yung headlight niya, panalo, kita nyo. Ang lapad ng coverage. Para ka na rin naka-projector na bi-LED headlight. Pag naka-bright, ayun no, mas malakas. Grabe. Hindi mo na kailangan ng aux light dito. At kung umabot ka na sa part na to ng video, baka pwede paki-subscribe naman sa ating channel para makagawa pa tayo ng mga quality contents. At abangan nyo yung mga iba pa nating builds, upgrades, at syempre yung mga bagong bike na mare-review natin, masasakyan, first ride.